Okay, update tayo sa BDC. Mga 10 minutes lang siguro to. Pampatanggal umay lang sa trabaho. So, nagkakaroon tayo ng dump sa ngayon, no? At medyo nagsusupport siya sa... Di natin sure kung tama tong support level. Pero basically, ando dun siya sa mga area kung saan siya pwede mag-bounce. So, ganun pa rin naman, no? Meron tayong levels dito. At somewhat nagba-bounce pa rin naman siya dito sa area yan, no? So last time, no, napag-usapan natin, pwede tayong mag-long banda dito. Parang banda dito ata yung long natin, no? Basta wag natin mabalikan to. Makikita natin, binalikan natin. Retest, dump pang isa pang beses. So alabasan, medyo mas bearish na siya kaysa sa bullish. At yung inaabangan natin na potential 5 wave count, ito, no? Mula dito sa taas, dito, ganyan, 5 wave count. May potential na, yan. May potential na meron tayong first wave. At ito, paggawa tayo ng potential ABC correction dito, no? So, hindi natin sure kung alin dito yung ABC. Kung ang ABC correction ba nito, ganito. Parang some sort of ABC. O baka meron pang isa pang ABC correction dito na most likely flat correction kasi kung titignan natin sa 1 hour to, 1 hour 3 waves lang to. Ito, no, 3 waves ABC o saan man to, ABC yan. So most likely ito ABC lang dapat to. So pag ito nag-breakdown ng pwede siya mag-breakdown, no, pero kailangan impulsive para masabi natin bearish na bearish. Pero sa ngayon, tignan natin ng volume. Sakto lang. Parang ABC correction siya, no? So, madalas ang C wave yung pinaka-highest volume sa structure. So, for example, ito, no? Meron tayong structure dito. Yan. Tsaka yan. So, basically, mula dito, ito, no? Mula dyan hanggang dito sa part na to. Makikita natin, andi dito yung nakaharang tong no? Di ko alam kung paano tanggalin yun, no? Nakaka-bad trip to eh. Itong mga minus tsaka plus sign. So ito, no, itong area to, yan ang pinakamalaking volume, no? So papunta dito sa C wave. Then dito mahina, tapos yung mga mas malilit na corrective mahina. Ganon din dito, kung may ABC correction tayo dito na sabihin natin ABC, most likely ito yung C wave, no? Na malaki yung volume. Okay? So, pwede tayong mag-abang ng bounce. So, nagba-bounce na siya. Meron tayong mini support dito na mukhang binalikan niya. At i-structure niya sa short time frame, mukha tong flat correction na gagawin. So, ang flat correction, madalas ang itsura niya 335 sa mga waves niya. So meron tayong potential na kung saan man yung low nito, sabihin natin baka dito yung low 1, 2, 3, no? So ABC correction ulit. Then after nito, so mukha siya no, head and shoulders pattern. Pero dito tayo medyo mapepeke ng mga gantong klaseng patterns, no? Kasi maraming mga taong mga traders, puro pattern traders ang kakalabasan, no? Hindi nila na nagigets yung yung parang bakit nag-aaroon siya ng pattern, no? So etong head and shoulders pattern na to, madalas kung gusto nating ma-check na valid siya, pwede natin gamitan ng volume. Pero yung volume nito pataas. So dapat kapag nagko-consolidate na ganyan, pababa ang volume dapat. Okay? So sa tingin ko hindi pa magbe-breakdown to, no? Hindi pa magbe-breakdown kasi makikita natin, no, pataas pa yung volume. Ibig sabihin, itong head and shoulders pattern na to most likely hindi valid. Kasi dapat may kasunod pang move to the upside. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? O baka ganyan, hindi ko sure, ha? Ang inaabangan ko yung 61,500 area, no? Baka 61,600. O basta dito banda sa mga area to. O dito sa mga area to, no? Binura ko ba yung dati kung, no? Hindi, ganun pa rin naman, no? O baka meron tayo dito, no?
Yan. O, basta sa bandang 61,500. No, tingnan natin. 61,600 pa rin naman to. So, alisin ko na to. Yan. Okay. So, ang structure natin, medyo may pagka-bearish. Pero, maabang tayo ng bounce dito, ng short-term bullish. So, papasok tayo ng ng weekends. Most likely, hindi ako magte-trade dyan. Or, kung gagalaw man, mababa yung probability na magbe-breakout to, no? Medyo mababa yung probability sa weekends. Kumbaga, kung magkakaroon man tayo ng mga galaw, baka mag-wake up to, no? Wake up. Okay? So, ito yung abang kong move. Pasok pa rin naman siya. So, meron tayong alisin natin lahat to. Ito. Buburin ko na sana lahat yung yung yan. So, meron tayong A, B, C flat correction. Pwedeng ganyan lang, pwedeng ganito, na parang ascending channel na maliit lang, na ganyan, sabihin natin. O parang ganyan, no? Hindi natin sure, pero most likely ABC correction na ganyan, no? So ang C wave, kapag meron tayong first wave, 0.5 ang minimum target nito, no? So kaya hindi ako nagdagdag ng short dito kasi baka baka meron pang higher high or baka gawin niyang zigzag correction na ganito, no? Kaya meron tayong yung trading idea na pwedeng mag-long dito, stop loss lang talaga, no? Lalo na kapag binalikan niya to, no? Nabalikan niya, mas tumataas yung bearish probability niya. Okay? So makikita natin, binalikan niya, anong ginawa? Bumagsak pa. Okay? So ang kakalabasan, check natin yung fib retracement niya, no? Second wave, kung meron tayong first wave dito at meron tayong potential second wave na paparating, ang pinaka-target minimum 0.5. Okay? So andun siya sa area ng 61,500 pa rin naman, no? So meron tayong resistance pa dito at potential na dito sa mga area to kung flat correction. So mataas yung probability sa tingin ko na flat correction lang to kasi 3 waves lang to. 1, 2, 3. Then, meron tayong 1, 2, 3. So, ang mga type of corrections lang na ang letter A 3 waves, mga flat corrections lang, no? So, meron pa ba? Yung mga WXYXZ siguro, mga ganun pa. Hindi ko kabisado yun. At tinitignan ko lang yung pinaka-basic na, na itong dalawang to. Pinaka-basic na to. Tapos, minsan, itong ABCDE kapag meron tayong mga type of pattern na parang mukhang triangle, no? So sa ngayon wala tayong mukhang triangle dito. Yung pinaka-triangle natin itong malaking to, no? Itong ano ba tawag dito? Expanding falling wedge pa to. Tama ba? Basta nakalimutan ko na. Basta expanding, expanding falling wedge, no? At nag-vary din to, no? Pwedeng ABCD ito or 1, 2, 3, 4, 5. Pares lang naman siya, no? Ito, ABCD. Pero ang pinaka-point dito yung label nito nagpapakita ng kung bullish ba or bearish. So, kapag 1, 2, 3, 4, 5 to, bearish to. Kapag yung ABCDE, bullish to. Okay? Bullish. O basically, short term bearish into bullish yun. Ito, short term bullish ba to? Hindi, descending kasi ito, no? So, bearish talaga to na 1, 2, 3, 4, 5 kung ganyan ang gagawin na. Okay. So, abang tayo dito sa 61,500 area para kung gusto nyo mag-short. Pwede pang pwede pa sigurong kapag nag-lower low. Teka nga, nag-lower low ba to? Hindi, no? Hindi nag-lower low. May mga flat correction na medyo lumalagpas ng onti pa sa galaw niya. Pero medyo unlikely na ayun ang gagawin, no? So, meron tayo dito sa 0.5 para lumagpas to. Or like, medyo lalagpas to pero hindi malaking lagpas sa tingin ko. Para lumagpas to na medyo malaki na hanggang 618, kailangan expanded flat correction na lower low, then higher high. No? Ganito yung itsura.
Yan. Tapos, ito. Siguro mga ganyan, no? Ganyan yung expanded field correction. Okay. So, pwede rin mag-lower high to, na, teka, pwede ba maging lower high to? Pwede rin maging lower high to. Pero mas expect ko matatamaan niya yung 0.5. Madalas sa liquidity grab ang pinakagalaw. Yan, no? So, most likely kapag nag-push up to, wick up, close below, baka tumuloy-tuloy na pabagsak to. Okay? So, meron tayong setup sa short-term time frame. Meron din tayong ano pa ba? Setup din dito sa medyo longer time frame na ABC correction na ganito. Potential. Kasi 3 waves lang talaga to, no? 3 waves lang talaga to. So, ito baka may impulse na paparating dito na meron na tayong first wave. Tapos may kasunod na third wave. Tinatapos lang natin ang correction dito. Possibly, hindi natin sure. Or ako, hindi ko sure. Sa longer time frame, siguro na ito mga ABC correction na yun, Sa longer time frame, actually, hindi pa natin sure to ng 100% kung anong galaw ni BTC. No? Kung bullish ba to or bearish. Kung ito lang titignan natin, para tong parang tawag dito, ranging market lang to na ganyan. Actually, buray natin lahat saglit. Yan. Parang ranging market lang to, kumbaga. Ayan. Tapos, ganyan siguro. Baka ganyan. Para siyang ranging market. Ang problema lang dito, lower high, lower high, lower high, lower high. No? Low, lower low, lower low, lower low, lower low. Masasabi nating meron tayong bearish market structure dito. Okay? So, actually, ayaw natin mangyari yung bearish market structure na ganyan. Pero, hindi pa naman siya impulsive na bearish market structure. Pero, meron tayong mga tinatawag na leading diagonal. Okay? Na distribution, kumbaga. Distribution. Na medyo meron pang mga bullish kasi dito at meron ding mga nagsisilibasan na mga tao, no? So, teka, 10 minutes na ba? Lagpas ata tayong 10 minutes. dami kong parang tutorial pa kasi, no? Anyway, ayun siguro update natin. Abang tayo sa 61,500 ng potential short. Kung gusto nyo mag-long dito, pwede pa mag-long dito, pero stop loss lang talaga kasi baka biglang bumagsak. Hindi ko rin masasabi kasi ito, no, pwedeng tapos na ABC correction dito. ABC. Hindi mali yung mali yung gamit ko, pero ABC correction pa rin naman yun. Yan, ABC, ba ito na ABC correction at napaka-iksi nitong no. Wala naman sa regular chart na umabot sa 0.5 siya, no. So, masasabi ko pwede pang umangat to, no. So, iingat lang tayo dito kung gusto nyo mag-long, stop loss lang talaga kayo. Okay? So, stop loss below dito. Okay? Kung gusto nyo ilong yan, okay. So, ano pa ba? May parang gusto ko sabihin, no? Ito pala yung gusto kong gawin. Hindi pala sabihin. Fib time zone. So, parang 618 area ata dapat to. Tama ba itong ginagawa ko? 1.618. Para, teka. Teka lang, nakalimutan ko. Hindi ko pala kabisado to, no? Pero kung dito tayo galing, teka lang, ganito ba to? Pag ganito. O basta area na 1.618, no? Yung third wave. Then, paano ba yung pag ABC correction dapat 0.5 or pag C wave 1.27. Tama ba itong gagawin ko? Hindi ko sure. Nagte-testing ako. Hindi ko kabisado itong fib times. Ine-expect ko yung gagawin ko sana baka
baka matamaan natin yung ano, yung 0.5 o kaya 0.618 na retracement. Nakalimutan ko ng paano no? Parang ganito ata. Mali no? Mali. Dapat dapat hindi tayo lalagpas ng ganito kalakihan agad eh. Basta. Sorry. Parang bloopers ang kinalabasan. Anyway, punta tayo na SPX, mabilis lang. Sa SPX, nagda-dump. Pero magsasara na siya siguro ngayong araw. Friday ba ngayon o Saturday? Saturday na kasi 12:26 AM na. So last day na ni SPX. At ang kakalabasan sa weekly some sort of rejection siya, no? So hindi maganda 'yon. So Nasdaq ganun din ata. Hindi maganda para sa end ng week. So next week pa natin malalaman kung gusto niyo ba talaga mag-breakout o hindi. DXY nagre-recover si DXY, no? So kailangan natin tandaan kapag tumataas si DXY, nagtatago ng pera ang mga tao, no? So ba't kaya nagtatago ng pera ang mga tao? So either baka may mangyayari kasi, no? Hindi natin sure, pero napag-usapan natin yung 4 na indicator na puro bearish. Kayo na bahala doon kung anong gusto nyo, no? Actually nag-lower low na tayo, no? Nag-lower low na tayo. Teka lang, So mag-iiba tong medyo mag-iiba, baka na to, baka expanded flat correction na ang sunod. So hindi flat correction pa rin siya, pero expanded flat, so pwede natin ma-expect mas mataas na kalabasan. So update lang sa current update natin. Kasi kanina sabi ko, baka 0.5 lang tayo dito lang. No, baka pwede nang umabot ng mga 62 kaya hanggang 62,500 area. Depende kung hanggang saan ang ibabagsak nito, no? Ibabagsak pa niya ng mas malalim. Tapos wick down lang pala. Liquidity grab, tsaka pa lang siya magpapump, ganon. So pasok pa rin naman to, no? 335 expanded flat or 335 na flat correction. Hindi natin masasabi, pero yun nga, pwede rin maging running flat correction na ganyan, pero madalas bihira ang running flat correction na lower high, ganyan, tsaka palang magdadump, no, na ganyan. Possible yun, Okay. So yung siguro update natin. Ingat sa trades. GG's boys.